higit sa lahat, ang goal po natin, mabless si Lord sa response natin or the way po natin itong tanggapin. And I am so excited na i-share po ito sa inyo na ating pong topic or word ng Panginoon na pinamagatan ko pong the anatomy of true riches. Ngayon, yung pag sinabi po natin kasing anatomy, ito po yung parang inaaral natin yung mga parte ng isang bagay na buo. Halimbawa, yung anatomy ng katawan, isang buo siya, pero marami po siyang parte. At the more mong inaaral yung bawat parte, ay the more kong namamangha at the more mong na-appreciate yung kagandahan ng isang bagay. At ganoon din ang yaman. Pagdating sa yaman, ano nga ba talaga yung mga anatomy nito? Nako, nakalagay doon sa sa poster natin yung verse na Matthew 6, 'di ba? Yung 19 to 20, sabi doon, huwag kayong mag-imbak ng mga kayamanan dito sa lupa, kung saan may insekto at kalawang na naninira, saka may kawatan na nakakapasok upang magnakaw nito. Sabi doon, sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Yun ang true riches, di ba? Kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang kawatan na nakakapasok upang magnakaw nito. Naku po, kung iisipin mo, paano nga ba tayo makakapag-ipon ng kayamanan na ito? Itong true riches na sinasabi sa langit. Kaya nga po, mapapansin nyo sa mundo natin, di ba ngayon, ang mundo natin very obsessed ito sa success, very obsessed ang mundo na ito sa wealth, very obsessed ang mundo na ito sa recognition or validation ng ating kapwa. At kahit saan ka tumingin, sa social media, naku, andyan yan. Sa mga commercial, di ba? Sa workplace natin, same yung message eh. Yung message, gawin mo lahat para umangat. Kaya minsan, yung pag-angat ng marami at the expense of the dignity of other people. Kaya may mga tao na inaapakan, di ba po, para makaangat lang. At sinasabi ng kultura ng mundo na patunayan mong sarili mo, ipakita mo kung sino ka. Huwag kang papatalo. And itong kultura na ito ng kamunduhan, minsan dinidiktahan tayo para maging significant. Tinetempt tayo nito na para maging significant ka, you have to be proud. You have to be aggressive and you have to be self-sufficient. Pero if we are matured enough to realize, alam natin na the more hinahabol ng mga tao ang mga bagay na to, yung success, yung wealth, yung recognition, the more ho silang naging empty. The more people chase these things, the more they find themselves empty. Bakit? Wala si Lord eh. Kasi para sa mundo, ang definition ng kayamanan at tagumpay, madalas temporary lang at may mabigat na kapalit. Pero ngayong gabi, we will look at a single verse sa Book of Proverbs po na may tuturo sa atin na impactful pagdating po sa ating pananampalataya. So let us open our Bibles in Proverbs 22, verse 4. Sabi ng writer dito, the rewards of humility and the fear of the Lord are wealth and honor and life. The rewards of humility and the fear of the Lord are wealth and honor and life. So mula sa verse na to, nakikita natin meron dalawang bagay na source ng totoong kayamanan. May two things or dalawang anatomy ng true riches sa mata ng Diyos. Kasi may kayamanan sa mata ng tao, pero ano nga ba talaga ang kayamanan sa mata ni Lord? Yun ang pinakamahalaga sa atin bilang mga anak niya. At ito yung totoong anatomy ng tunay na kayamanan. So I will share dalawa. Una yung twofold attitude, pangalawa threefold reward. But let us now proceed doon sa first part. So una, ang anatomy ng true riches, kailangan niya ng twofold attitude. May binanggit doon, di ba, sa verse, na the rewards, di ba, of humility and the fear of God. Ako, nung inaaral ko to, sabi ko, bakit pinagdikit ng author ng Proverbs itong dalawa? Bakit hindi sa kailangang hiwalay? Pag-usapan natin mamaya-maya. Kasi pagdating sa yaman, napakahalaga, listen to this, napakahalaga ng attitude. Amen ba tayo dyan, mga kapatid? Pagdating sa kayamanan, pagdating sa wealth, pagdating sa success, pagdating sa recognition, napakahalaga ng attitude.
pansinin natin, pinag-partner ng writer ng Hebrews itong dalawang powerful na character na to. Humility and fear of God. Kaya hindi dapat natin ito ipaghihiwalay. They go hand in hand. So ano yung una na binanggit doon? Meron daw dapat tayong humility. Yung Hebrew word na ginamit ng Proverbs today is the Hebrew word anava. At yung Hebrew word na anava, ibig niyang sabihin, it speaks of modesty, it speaks of gentleness, and meekness. Or sa madaling sabi, parang simple siya. Ano? So yung attitude parang totoong kayamanan, simple, pero en grande. Diba ganun yung unang Christmas, nung si Kristo ay ipinanganak? Napaka-simple, imagine mo, sa sabsaban, imaginein mo, dalawa lang, pinanganak, dalawa lang yung umattend dun sa kanya, tapos maya-maya, syempre may dumating ng mga wise men. Pero napaka-simple ng unang Pasko. Pero hindi porket simple, boring. Hindi porket simple, walang kalatoy-latoy. Minsan yung simple, yung humble, yun pala yung ingrande. Kaya mapapansin mo yan, di ba, sa mga tao na talagang successful, very down to earth sila. Very simple lang eh. Ganon din ang totoong riches. Meron siyang humility na attitude. So, kamusta tayo? Are we being tested paminsan-minsan pagdating sa humility natin? Kailangan kasi ito. Kailangan tayo ay modest, kailangan tayo ay gentle, kailangan tayo ay meek. Ganon si Kristo eh. He is humble. He humbled himself. Even in the form of a servant. Dapat the more tayong umaangat, dapat the more tayong nagsaserve. Come on. Let me repeat that. The more tayong umaangat, the more tayong nagsaserve. Huwag natin isipin yung kabaliktaran. Ay, mag-serve ako para umangat. No. Habang nakikita mo ang sarili mo na umaangat ka dahil sa biyaya ng Panginoon, the more you serve. Ganon si Kristo. Siya ng pinakamataas, siya ng pinaka-excellent, siya ng pinaka-anointed. Kung meron ako mga kasamahan dito na pastors and elders, na anointed tayo, alam natin anointed tayo. Pero si Kristo na pinaka-anointed, siya ang pinakaunang nag-serve. At itinaas na ng Diyos, nakita ho natin yun. Therefore, tayo din, ng mga anak ng Panginoon, we are being called by the Lord to have this kind of humility, to put on the Lord Jesus Christ. Kasi sa buong scripture, mapapansin mo na standard theme ito eh. Amen, sabi ni Mr. Men. The more na umaangat, the more tayo nag-serve. Sa buong scriptures, mapapansin natin, ang humility, standard yan. Diba, mababasa mo yan sa Old Testament, sa New Testament. Ang humility, standard yun na tema. Tema saan? Tema at susi sa blessing ni Lord. Sa blessing ni Lord. May mga tao kasi na pag umangat na, yung way nila ng pag-angat, hindi maka-Diyos. Pero pag nakuha na yung blessing, kinagkukunwari na maka-Diyos. May mga nakikita ba tayong gano'n? Like parang, thank you Lord, salamat sa Diyos. Pero yung paraan ng pagkuha, hindi God. And that is why, in turuturo sa atin ni Lord, we must have this humility. We must have this mindset. Kasi ang providence ni Lord, ang kanyang provision, ang kanyang pagpapala, ang kanyang pagsama, ay laging nasa mga tao na may dependence sa kanya. Imbis sa sarili nilang lakas, imbis na sarili nilang galing, ay kaya ko na yan, ako na lang. Kaya ko na mag-preach kahit di na ako mag-aral. Kaya ko na mag-evangelize kahit di na ako mag-pray. Kaya ko na mag-serve kahit di na ako mag-fast. Walang blessing doon, kapatid. Humility is the key for a powerful Christian life. Let me repeat, humility is the key to a powerful Christian life. Maraming biblical examples tayo dyan, di ba? Napasin nyo, andito yan. Example, si Joseph. Di ba si Joseph, tinapon ba naman ng mga kapatid? Tinapon ba naman mga kapatid? Pinagmalupitan. Pero hindi kailanman sumagi sa isip niya gumanti.
Mula doon sa balon na pinagtapunan sa kanya, napunta siya sa kulungan, pero nanatili pa rin tapat kay Lord, tsaka humble pa rin. Inaaya nung asawa ni Potiphar, "Nasipingan mo ko," pero sabi ni Diyos, "Hindi ko magagawa yan." Yung humility ni Joseph, itinaas sa ni Lord. At yung pagtaas sa kanya ni Lord, ginawa pa rin ni Lord para iserve niya yung mga mismong tao na trumaitor sa kanya. Grabe yun. Grabe yung humility to. Napansin niyo yun? So, sino tayo? The moment na tayo umangat na, do we treat our success bilang pangbato sa mga taong nag-offend sa atin? Do we treat our success na bilang pang revenge sa mga tao na minsan ay tumapon sa atin? Or we be like Joseph? Sabi niya, alam mo yung ginawa ninyo mga kapatid ko, you meant it for evil, but God intended it for the good, that I may save the people. Humility. Ang totoong humility, nagkakaroon talaga ng compassion sa tao. Yun ang success. Yun ang totoong yaman. Si David, di ba? Pastol siya, ng tupa. Ano ba naman, paano magiging hari yun? Pastol na tupa. Na-overlook pa siya. Napansin nyo? Nung dumating si Samuel, sabi niya, i-anoint ko yung yung susunod na hari. Sabi nung magulang ni David. Yung kuya, eto, yung i-bless ninyo. Sabi niya, hindi yan. Kasi nyo, mismong magulang ni David, hindi siya na-recognize bilang magiging yung potential niya. Pero hindi siya nagtampo. Tiwala lang siya kay Lord. Nagpastor siya, naging faithful siya. Pero si Lord ang pumili sa kanya. Alam niyo bakit? Kasi tama ang attitude niya. Yung puso niya may humility. So, hindi siya perfect. Siyempre may Bathsheba moment siya. Pero andun pa rin yung humility niya after that. Si Moses, tinawag siya ng Bible na pinaka-humble na tao sa balat ng lupa. Pansin natin, mahalaga kay Lord ang humility. Kasi sobrang against talaga si Lord, mga kapatid ko, pagdating sa pride. He is really against pride. He is really against pride. Kaya tama yung sabi ni Charles Spurgeon. Sabi niya, pride counts the blows of Christ's hammer, but humility counts the chips that fly off. Pag may pride daw tayo, parang yun yung pumapako sa kamay ni Kristo. Kaya ayaw ng Diyos. Every time na ang tao ay nag-exercise ng pride, yun ang reason bakit naipako si Kristo sa cross. Kaya kung merong attitude na pinakaayaw ng Panginoon, nagsisimula yun sa pride. Kasi kung pride ang naging reason bakit ibinagsak si Lucifer, what makes us think na pride ang siyang magpapaangat sa atin? Kung pride ang naging reason bakit ibinagsak si Lucifer, what makes us think na pride din ang magpapaangat sa atin? Kailangan natin, mga kapatid, ng practical humility. Practical humility. It involves serving others. It involves putting their needs above our own. It involves being teachable. Ako po ay batang pastor pa lang. Alam ko may makasama ko ako dito ng mga above pa sa akin, o kaya edad, or maybe tagal na sa ministry. I only have been serving for about 9 years now. Pero alam ko meron dito mas matagal pa sa akin. Pero we are teachable. That is practical humility. Kasi may mga tao pwede mong sabi, sino ba yan? Kilala ko yan eh. Hindi pa yan pastor nun. Si Harold pa lang yan eh. Ba't ako makikinig dyan? Alam ko kung paano yan nagsimula. Hindi naman yan ganun ka, diba? Pero if we look to God as the source of our humility, we honor the people that He is sending us. Kaya marami pong salamat sa mga tumanggap po sa iyong pong lingkod sa gabi po na ito. This is practical humility. It requires a daily commitment to live in a way that honors God. Kaya nga po, humility is not thinking less of yourself. Mahalaga ka. Huwag mong isipin, wag ko na isipin ng sarili ko kasi humble ako. No. Humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself less and thinking of God more. Yun ang humility. Hindi yung kalimutan mong sarili mo. Hindi yun. Isipin mo si Lord muna. Yun ang humility. Ito yung
pagkilala na wala kang magagawa kung wala si Lord. That is humility. That is the attitude that God wants for us to be blessed. Doon pa lang blessed na tayo. The moment we are humble. So humility yun ang una, no? Pero may kakambal siya eh. Kakambal niya, according sa verse, merong dapat fear of the Lord. Yung fear of the Lord naman, yung ginamit na Hebrew word dito is the Hebrew word yira. Ibig sabihin, ito ay attitude of an awe-filled reverence. Yung hindi ka takot kay Lord, kaya ka tatakbo, papalayo sa Kanya. Kundi may takot ka sa Kanya kasi sobrang makapangyarihan siya, kaya nais mo siyang sambahin, nais mo siyang sundin, nais mo siyang ma-please. And let me clarify this. This is not, again, it is not about being afraid of God. Paparusahan ka niya every time ikaw ay mag-fail. That is paralyzing terror. That is not having the fear of God. That is being paralyzed in terror. Instead, ang reverence or ang fear of the Lord is a deep recognition na si Lord ay banal. It's a deep recognition na si Lord ang may authority sa buhay ko kaya hindi ko to gagawin. It's a deep recognition na si Lord ay banal kaya ito ang dapat kong gawin. Ito ang dapat kong lakaran. Ito ang dapat kong isipin. That is the fear of God. And sadly, maraming success ang tao sa mundo na ito na hindi galing sa fear of God. Maraming success sa gobyerno natin. Nakikita natin yan. And they treat like, okay, nag-serve ako sa tao pero hindi galing sa fear of the Lord ang kanilang paglilingkod. Pag sinabing fear of the Lord, yung nanginginig ka na may awe, na-amaze ka sa majesty ng Lord. Kasi yung majesty ni Lord ang magtutulak sa'yo para sumunod. Yun ang magtutulak sa'yo, yung amaze na amaze ka kay Lord kasi may ginawa niya sa buhay mo. Yung amaze na amaze ka kay Lord kasi pinatawad niyang kasalanan mo. Yung amazement na yun ang magtutulak sa'yo para mag-obey. Hindi takot na, paparusahan ako ni Lord kaya susunod ako. Hindi yun. Kung sumusunod ka kasi takot ka maparusahan, that is not love. Remember sa Romans? Sinabi yan ni Paul, di ba? Whoever is, sabi niya, whoever fears, the love of God is not perfected in them. Sabi na doon. Because perfect love casts out all fear. So we do not operate in fear, in a sense na fear of punishment, but with the amazement sa ginawa ni Kristo, sa biyaya ng Lord, sa mercy niya, yun ang nagtutulak sa atin para sundin siya. Yun ang nagtutulak sa atin para yakapin ang calling at purpose na sa buhay natin. Kaya maraming tao ngayon, walang takot sa Panginoon. It is on the sense na hindi pa siguro nila nayayakap ang pagkamangha sa ginawa ni Lord sa buhay nila. Maybe they treat it like a casual na pangyayari. But the gospel is never casual. It is amazing grace. Amen? The gospel is never casual. It is amazing grace. Doon nagmumula ang takot sa Diyos. And sa Jewish context, sa historical context, ang fear of the Lord ay sobrang importante pagdating sa covenant relationship nila. Kasi ito yung compass nila eh. Ang takot nila sa Diyos ay nagiging guide nila sa buhay. At ganoon din sa atin. Kapag ang tao may takot sa Diyos, guided ang buhay niya. At may tama siyang worship. Doon pa lang. True riches na. Doon pa lang totoong yaman na yun. Kasi guided ka eh. Ang isang taong guided ni Lord, mayaman na yan. Kasi kasama niya si Lord. When you fear God, mas nag-care ka kung anong sasabihin ni Lord kaysa sasabihin ng ibang tao. That is true riches. So, ano ngayon, Pastor Harold, how can I cultivate itong fear of the Lord sa buhay ko? Cultivating a fear of the Lord involves regular prayer, regular studying scripture, and aligning our actions with God's commands. Kaya napakahalaga ng fear of God. Again, ulitin ko, magka-partner po ito. Magka-partner si humility and si fear of the Lord. Bakit? Bakit pinag-partner ng author? Kasi pinoprotektahan tayo ng dalawang ito.
mula sa mga traps ng kaaway. Iniingatan tayo nito na huwag tayong malayo sa kalooban ni Lord. Kasi isipin mo, pag humble ka lang pero wala kang fear of God, pwedeng maging mabait ka na lang pero sa totoo, wala ka ng pagsunod kay Lord. Mabait ka lang, pero hindi ka na sumusunod kay Lord. Delikado yun. Pag humble ka lang saka wala kang fear of God. Eh, pag sinabi mo namang may fear of God ka pero wala kang humility, baka ikaw yung maging madali kang magalit sa mga beginner na Christian. Ay, hindi yan Kristiyano, anak yan ng Diablo. Teka lang. Kailangan ng humility. Pa-impyerno yan. Kung pambihira ka, kasama pa lang yun ako nakaraan, kasama mo sa minister, sasabihin mo ng ganun. May fear of God ka, pero wala kang humility. Delikado siya. Kaya kailangan magkakambal, humility, and fear of God. Naunawaan po natin, mag-heart nga po yung mga na-bless ngayong gabi. Kaya nga po, when these two is combined, humility and holy fear become the source of true divine wisdom. Alam niyo mga kapatid, itong dalawang attitude na to, hindi yan pinapalagpas ni Lord. Kaya sabi ng verse, the rewards of humility. May reward. Hindi pinapalagpas ni Lord ang mga anak na humble. Hindi pinapalagpas ni Lord yung mga anak na may takot sa Kanya. Nare-reward niya to. At ano yung reward? Diba? Diba sabi ng Matthew 6:33, all these things will be added to you. Sabi ng Hebrews 11 verse 6, He rewards those who earnestly seek Him. Kapatid, kung minsan nag-iinggit ka siguro sa iba, itong encouragement ko sa iyo. Be humble. Matakot ka sa Panginoon. At si Lord na mag-aangat sa iyo. Hindi mo kailangan mainggit. Kailangan mo magtiwala. Magkaroon ka ng twofold attitude. Kasi sa Bible, ang obedience, lagi may blessing yan. Hindi bilang suhol, kundi response kasi ito ng Diyos Ama sa atin sa ating pagtitiwala. Hindi na tayo sinusuhulan. Binibless niya tayo. Amen po ba sa mga bless dito ng Diyos? Hindi kasi sinusuhulan ni Lord para sumunod. Binibless ka niya kasi anak ka na. So yung twofold attitude na yan, meron niyang reward. Dito na tayo sa pangalawa, sa reward. The threefold reward. Ay, grabe. Yung twofold attitude, may threefold reward. Sabi ng verse, the rewards of humility and the fear of God are wealth, honor, and life. So ano ngayon ang pangako ng Diyos sa mga lumalakad sa humility at saka may takot sa Kanya? Ito, wealth, honor, and life. So unahin natin yung true wealth, yung riches. Ito na nga, idaan natin may true riches, di ba? Pag naririnig ng mundo ang salitang wealth o kayamanan, mga kapatid, ang agad natin naiisip, pera, diba? Pag sinabing kayamanan, agad naiisip ng tao, property, investment, okay naman yun, tama naman. Pero alam natin na anumang material, listen to this, anumang material na possession, pero walang blessing ni Lord, nagiging sumpayan. Anumang material possession ng tao, pero walang blessing ni Lord, it can be a curse. Kahit ipagpasalamat mo pa yan, kahit maglagay ka pa ng pampaswerte dyan, pero walang blessing ni Lord, kapatid, magdadala yan ng sumpa sa buhay mo. So not every possession is blessing. Hanapin mo si Lord. Have the humility. Have the fear of God. Kasi pag meron ka nito, sabi ni Lord, anak, bibigyan kita ng totoong yaman. Hindi lang basta material possession. Kasi ang totoong wealth sa Panginoon, sa mata ni Lord, kapatid, pwede kang may kotse, pwede kang may bahay, pwede kang may mga gamit, pwede kang may pera. Tama naman yun. Pero ang sinabing wealth dito is eternal satisfaction. Yung kahit mawala, yung kahit mabawasan, yung kahit minsan napuputulan ng kuryente, hindi ka mawawala kay Lord. Ay, nako, ang yaman mo, kapatid. Ang yaman mo. Mayaman ka, yung kaya mo na parang, don't get me wrong, minsan masakit, mamwala ng pera. Yung iba nga, niyalagnat eh. Di ba? Pero, hindi ito magiging dahilan para umalis ka kay Lord. Yun ang totoong mayaman. Bakit sa hindi malulungkot? Kasi alam niya, si Lord ang pinagmulan, siya din na magbabalik.
Sino naman pinagmulan, siya din ang kukuha. Kasi ang totoong yaman ay hindi yung binigay na material. Ang totoong yaman ay yung binigay na kasapatan sa puso, sa kakontentuhan. Doon pa lang, kapatid, panalo na. Paano kung mawala? Minsan ang wealth. Hanggat may tamang pundasyon ka, hanggat may tamang attitude ka, may humility and fear of the Lord, may ibabalik sa'yo si Lord. Claim that tonight. Claim that. So, sinisave tayo nito sa masyadong magiging pressured. Para hindi ito mawala, para magstay ito. Minsan may mga bagay talagang mawawala, kapatid. Mga bagay talagang mababawasan. Pero dapat ang hindi nababawasan, yung humility mo at takot mo kay Lord. Hallelujah. Ang totoong yaman, may satisfaction. Ibang klase ang blessing ni Lord. Nako, hindi lang to basta material, kundi may contentment. Yan ang totoong satisfaction. Kaya nga, ang taong humble at may takot sa Diyos, mayaman yan sa mata ni Lord. O pili ka. Nagmumukha kang mayaman sa mata ng tao, dami mong sing-sing, di ba? Dami mong bling-bling, bling-bling ang tawag doon, di ba? Dami mong mga, wow, mga carats na gold, grabe. Sa mata ng tao. O sa mata ng Diyos. Kasi ang totoong yaman, hindi nakakita sa mata. Nakikita sa puso. Mayaman ka sa mata ng Lord. Yun ang gusto natin mangyari. Makitain mo yun. Mayaman ako sa mata ni Lord. Eh doon naman, kung tingin nila sa akin, mahirap ako. Tama. Pero sa kahinaan kong ito, I believe si Lord gagalaw. Si Lord, mayaman ako. Kasi bakit? Meron akong kapayapaan. May peace ako na hindi nabibili ng salapi. Doon pa lang, mayaman na. May presensya ako ng Diyos. O, hindi na nabibili na salapi. Nakakalapit ako sa Panginoon dahil sa Panginoong Hesus. Sabi ng scripture sa atin, He became poor so that we can have His riches. Hindi yun yung material, kundi yung spiritual na yaman. Yun ang pinagmumulan ng lahat. Grabe, una pa lang yan, reward. Siyempre, tuloy na tayo. Yung pangalawa, may honor. Para sa mga naghahanap ng recognition, di ba? Ng validation, kay Lord mo hanapin. Si Lord ang nagbibigay. Pag tayo ay may tamang attitude, ibibigay ni Lord yung true honor. Di ba? Gusto ng tao kasi yung likes, gusto ng tao yung applause, gusto ng tao yung title. Ba't hindi mo ako tinawag na reverend? Ba't hindi mo ako tinawag na apostle? Ha? Hindi mo ako kilala? Hindi mo ako tinawag na prophetess? Teka. Honor ng tao yan. Honor ng tao yan, kapatid. Hanapin mo yung honor ng Diyos. So, get me wrong, wala pong masama na igalang natin yung mga binigay sa atin ng Lord para mag-serve. Pero kung sa atin, tinuturing natin siya bilang identity natin, we are going on an error. Because our identity, more than our being a pastor, more than us being a prophetess, more than us being an evangelist, our identity is a child of God. A faithful, a pure child of God, all because of grace. Paghaharap ka sa tao, huwag kang humarap sa kanila bilang prophetess. Pagharap ka sa tao, huwag kang humarap sa kanila bilang reverend. Pagharap ka sa tao, huwag kang harap sa kanila bilang apostle. Humarap ka sa kanila bilang anak na mahal ng Diyos Ama. At pinadala ka na dito para mahalin din itong mga tao na to, para i-bless sila. That is how we should operate. Huwag nating hanapin ang honor ng tao. May magbibigay niyan, siyempre, hindi natin maiwasan yun. Pero hangarin natin yung honor na galing sa Diyos. And for that, He will say to us, well done, my good and faithful servant. The Proverbs says to us, true honor comes from God. True honor comes from God. Kapatid, okay lang kung hindi ka minsan na-recognize ng ibang tao. Pero I wanna encourage you, ngayon pa lang, na nag-deserve ka kay Lord, nagiging tapat ka kay Lord, nare-recognize ka ni Lord. Yun lang mahalaga. Ino-honor ka ni Lord. Ino-honor ka ni Lord. Kaya sabi ng James 4 verse 10, humble yourself. So, di ba? Yan na naman yung humility. Before the Lord. And He will exalt you.
Pero dito, pinapahambol niya. Pinapahambol niya. I-humble natin ating mga puso. Let us seek Him. Magkaroon tayo ng fear. Kasi si Lord ang kaya magbigay ng totoong honor sa atin. Tandaan, ang evaluation ni Lord is the only one that lasts for eternity. Yung feedback ng ibang tao, mawawala din yan eh. Pero yung feedback ni Lord, ang eternity yan. Yun ang ating i-pursue. At saka, there is a warning, huwag natin ipagpalit yung honor ng tao sa honor na binibigay ni Lord. Amen? Huwag mong ipagpapalit yung honor ng tao sa honor na binibigay ng Panginoon. Huwag mong ipagpapalit yung honor ng Panginoon para lang sa honor ng tao. Kasi si Lord ang pinaka mag-recognize sa atin, ano man ang ating assignments, let us just be faithful sa kaman ni Lord nilagay. Kasi mga kapatid, isa din ho ito sa mga meditate ko. Gaano man kagaling ako sinasabi ng iba sa mga pinahandle ko pong mga flock at mga sheep. Gaano man ako kagaling, iniisip ko lagi, darating ang panahon, aalis ako sa lupa. Darating ang panahon, babalik ako sa Panginoon. Darating ang panahon, mawawala ako sa earth. And kahit ano pang sabihin na marami na, hindi namin makakalimutan niya si Pastor. I believe. Darating ang panahon, mawawala talaga ang pangalan ko. Yun po ang kailangan natin tanggapin. Darating ang panahon, they will go on their ways without remembering us. Kaya kung yun lang ang hinahanap natin, yun lang ang habol natin, mag-disappoint tayo. Pero isa lang ang pinakamahalaga. Hindi tayo nakakalimutan ng Diyos. So tuloy tayo. Let us serve with humility. Let us serve with the fear of God. And lastly, yung reward niya, totoong buhay. True life, sabi niya. The rewards of the Lord are wealth, honor, and life. Ano tong life na to, Pastor? Hindi lang to basta paghinga. Di ba? Life yun. Buhay ako, humihinga ako. Hindi lang yun. It's not just biological life. Ano yan, Pastor? Ito yung abundant life na tinutukoy ni Jesus dun sa John chapter 10. Di ba, mga kapatid? Di ba? I have come that they may have life and have it more abundantly. Isang buhay na may sense. Isang buhay na may kabuluhan. May protection, may katiyakan sa piling ng Diyos. Yun ang life. Maraming tao ngayon, humihinga, pero walang life. Kasi ang totoong life, yung makaniin mo si Christ. Yung totoong life, yung protectionan ka ni Christ. Yung totoong life, yung may kabuluhan ng buhay mo dahil kay Christ. Kapatid, tanungin ko kayo, asan ka kaya ngayon kung hindi mo na-meet si Jesus? Asan ka kaya ngayon? Siguro walang kabuluhan, walang protection, nasa inuman, same po. Ako rin po siguro. Pero dahil He is our shepherd, niligtas tayo ng Panginoon mula sa kadiliman ng kasalanan patungo sa kanyang kaliwanagan. We now have true life, mga kapatid. Kung ibibigay ng Panginoon yung pangarap mong bahay, praise the Lord. Pero kahit hindi, tulad ni Shadrach, ni Abednego, yung principle, sabi nila, kahit hindi kami iligtas ng Diyos, hindi kami sasamba sa Diyos. I-honor namin si Lord. Kahit hindi pa namin makuha to sa buhay na to, hindi ko iiwan si Lord. That is honor. That is life. Yun ang totoong buhay. Because shepherd natin si Jesus, alam natin, sagot tayo ni Lord. We know that we have true life, mga kapatid. Bakit? Kasi kilala natin siya na mismong truth at mismong the life. John 14:6. He is the way. He is the truth. He is the life. Kaya may true life tayo sa Panginoon. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan si Lord o pusuan natin ng Diyos ang scripture ngayong gabi? Scripture. Mga kapatid, ito po ako magtatapos. Balik po tayo sa humility. Huwag lang po tayo mag-serve. Mag-serve tayo ng may takot sa Diyos. Huwag tayo mag-serve kung ano sasabihin ng iba. Huwag tayo mag-serve to please other people. Mag-serve tayo with the fear of God and with humility. Kasi alam mo bakit? Kahit i-down ka ng ibang tao, tataas ka ni Lord. Ganda nun. Kahit i-down ka ng ibang tao, itataas ka ni Lord.
Kahit wala kang honor sa bibig ng tao, i-honor ka ni Lord. Kahit wala kang wealth na makuha sa kung sinong tao, i-wealthy ka ni Lord. Kung hindi ka bibigyan ng magandang pakana ng ibang tao, bibigyan ka ni Lord ng totoong buhay. The rewards of the humility and the fear of God is wealth, honor, and life. Mga kapatid, this is the anatomy of true riches. Let us proceed na mag-reflect tayo. Mga kapatid, suriin natin ang ating mga puso ngayong gabi. Kung titignan natin yung mga spiritual achievements natin, mapapansin natin yung isang pattern. Yung buhay natin, no? Mag-reflect tayo na. Kung babalikan mo yung spiritual life mo, mapapansin natin ang isang pattern. Ano yung pattern na yan, Pastor? Ito yan. Yung mga moments na humina ang takot mo sa Diyos, doon ka bumabagsak. Am I right? Yung mga moments na humina ang takot mo kay Lord, doon ka bumabagsak. Walang honor, nagipit, parang walang buhay. At doon sa mga sandaling akala natin, kaya na natin sariling lakas, sariling diskarte. On those moments, na komportable tayo at nakalimot na tayo mag-pray, nakalimot na tayo magbasa ng salita niya, ini-ignore natin ang voice ng Panginoon, that is exactly where pride creeps in. Mga kapatid, reflect. Kapag nawawala ang takot sa Diyos, unti-unting pumapasok sa isip natin, kaya ko naman pala eh. Diskarte ko naman to eh. Talento ko naman to eh. At kapag pumasok ang pride, ang kasunod niyan pagbagsak. Mga kapatid, I believe that I have been sent tonight sa atin. Kasi ayaw ni Lord bumagsak ka. Ayaw ni Lord bumagsak ang mga ministry natin. Ayaw ni Lord na tuluyan na masira ang family natin. Sabi ng Proverbs 16, verse 18, pride goes before destruction, and the prideful spirit before a fall. Tanungin natin lagi ang ating mga sarili ngayon. Tayo ba ay naghahabol sa validation ng tao? Or are we content sa Panginoon? Balik tayo sa humility. Balik tayo sa takot sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, pag humble at may takot tayo kay Lord, doon tayo nagiging kontento sa Kanya. At hindi na natin kailangan habulin ng ano paman. Paano maging kontento kay Lord? Humble. Matakot sa Kanya. Dahil pag kontento ka na kay Lord, di mo na kailangan habulin. Pera, yaman, honor, hanapin ang sarili mo. Di mo kailangan habulin yan. Si Lord na magbibigay mo. At lahat ng yun, kaya, sabihin natin material. Pero material na may blessing, hindi sumpa. Yun ang i-person natin mga kapatid. Huwag na huwag tayong kukuha at mag-aabot ng isang bagay na hindi according sa humility and fear of the Lord. Hindi mo kailangan apakan ng ibang tao tulad ng ginagawa ng mga sa gobyerno, nasa ibang mga korporasyon para lang umangat. Kasi alam mo, ang tunay nagtataas sa iyo at nagpapala sa iyo si Lord na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, it's a call to humble ourselves before God and fear Him. Kaya nga, kung nararamdaman mo, ito man nakaraang buwan, unti-unti pumapasok siguro ang pride sa puso natin, tayo po nakakaalam. Kung naging kampante tayo sa ating sariling lakas, ang calling ni Lord ngayong gabi, simple lang, repent and be restored. Sa repentance na ito, magmumula ang totoong blessing. Hindi natin hayaan na maranasan pa natin ang hagupit ng pagbagsak bago tayo matutong lumuhod. Let us bow our hearts today. Let us surrender our self-sufficiency, our worries, our hidden pride at the feet of Jesus. Kasi He promises na kapag tayo lumakad sa humility at takot sa Diyos, our lives will be
blessed. Not according to the empty standards ng mundo, but according to His riches and glory and honor. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sobrang salamat sa gabi na to. Maraming salamat sa mga kapatid ko na kasama dito sa online. Ikaw ang nakakatalastas ng buhay ng bawat isa. And Lord, we humble ourselves to admit, Lord, may mga moments na hindi ka namin sinik. May mga moments na nakakalimutan namin ang mga halagang bagay sa iyo. May mga moments that we are tempted to operate on our own strength. But tonight, you have reminded us that true success, the true riches does not come from our pride. But it will only come from humility and from holy fear. Lord, ibalik mo nawa sa puso namin ang takot sa iyo. Hindi takot sa parusa, kundi takot na may pagmamahal, takot na may pagkamangha sa dakila mong gawa sa buhay namin. At yung amazement na yun ang magpupush sa amin para lalong sumunod, para lalong mag-serve. Lord, turuan mo kami. The more kaming umaangat, the more kami nag-serve. Ayaw namin matulad sa mga tao na the more umaangat, lalo naging mayabang. Lord, break our hearts. And break our hearts for what breaks yours, Lord Jesus. Thank you, Lord, na ngayon pa lang, we believe and we claim na mayaman na po kami. Hindi sa material na paraan, kundi mayaman kami sa presensya mo, sa guidance mo, Lord, sa protection mo, Lord, sa wisdom mo, Lord, dahil kay Kristo Jesus na siyang aming Panginoon at nagmahal sa amin. I-bless mo nawa lahat ng prayers namin, lahat ng desires namin, i-align mo sa kalooban mo. Hindi sa aming desire, kundi sa design mo. And that is the reason, Lord God, bakit kami mapagpapala. Kasi ikaw ang pinakauna. Ikaw ang pinakamahalaga. And you are the standard of true riches. Maraming salamat, Lord. Ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, everyone. Thank you. Amen. Ayan, praise the Lord. Glory to Jesus. Salamat.